Hindi ako aswang. Ako lang ang nag-iisang tao dito sa San Pablo. Maliban sa akin lahat sila, aswang na. Yun ang dahilan kung bakit hindi yan gumagana. May mga pupunta dito, di ba? Mas malakas kaysa sa'yo. Manunugis. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magkaila. Alam ko, Rika. Narinig ko kayo kagabi. Pero huwag kang mag-alala. Ako lang may alam. Hindi alam ni Kali yun ang plano niyo. Mas lalong hindi niya rin alam na yung kakaning kinain niyo kagabi, pinalitan ko. Kaya hindi kayo magiging tulad nila. Ha? Pinalitan mo? Teka, tinutulungan mo kami ni Rico? Bakit? Hindi ba taga rito ka? Kasabwat nila. Tsaka, paano nangyaring hindi ka aswang? Aswang ang papa mo. Hindi aswang ang papa ko. Hindi si Kali yun ang papa ko. Ano ang handa mong gawin para makamit ang pag-ibig? Kaya mo bang sirain ang isang matagal ng pagkakaibigan kung ang kapalit naman nun ay ang makasama mo na ang iyong matagal ng minamahal? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Salamat sa GPS at kung ano-ano pang teknolohiya, imposible nang maligaw. Gaano man kalayo ang pupuntahan mo. Kahit first time mo sa lugar na yon, siguradong mararating mo ang destinasyon mo. Tuwing ginagamit namin ng asawa ko ang mga GPS na yan, Miss Anne, naaalala ko yung taon na aksidente naming nadiskubre ang baryo ng San Pablo. Hindi po sa San Pablo, Laguna na alam natin ngayon, kundi sa San Pablo, na kilalang baryo na pugad ng aswang. Rico? Rico! Ano, bakit? Rico ka ng Rico, wala ka naman sinasabi. Ano ba yun? Hindi naman importante, mamaya na lang ha. Nawawala yung focus ko rito sa map eh. Ay, wow! Shhh! Ikang! Katahimikan! Kailangan ko yun para maintindihan tong mapa. Kung ayaw mong abutin tayo ng putukan sa kalsada o sa baryo hindi tayo pamilyar, okay? Shhh! Pagkahablot ko ng mapa sa kamay niya, malakas at naiinis siyang umungot. Ramdam ko ang nanlilisik na tinging pinupukol niya sa akin pero hindi ko yun pinansin. Sa halip, kunot noong tinalunto ng daliri ko ang huling bayang pinanggalingan namin bago ako bumaling sa kanya. Anong sabi sa arko? Sinulyapan ako ni Rico. Halata sa mukha niya na hindi niya matandaan kung ano yung sinasabi kong arko. Yung arkong nadaanan natin kanina. Yung ilang metro lang yung layo. Rico, Rico. Ay naku, Diyos ko, literal na wala pang 3 minuto nung nadaanan natin yun. Hindi mo na maalala? Hindi na nga eh. Teka, sure ka ba? May nadaanan ba tayong ganun? Parang wala akong napansin eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na. Dapat di na kita sinama o kaya di na lang ikaw yung pinag-drive ko kasi wala kang sense of direction eh. Tapos wala ka na nga ganon, hindi ka pa aware sa paligid. Paano pala kung kuta ng aswang tong napasok natin? Di wala na. Barbecue na tayo. Rika, ano ba? Nag-promise ka sa akin, di ba? Nakalimutan mo na ba? Sabi mo, bakasyon to. Na di mo ibibring up yung pagiging albularya mo at yung aswang-aswang na yan. Pag nagsalita ka pa ng ganyan. Ano? Anong gagawin mo ha? Iiwan mo ako? Kaya mo? Siyempre hindi. Pero bubusalan ko na yung bibig mo. Naiiling kong tinawanan si Rico bago ako bumaba ng sasakyan niya para hanapin ang arko na alam kong ilang metro lang ang layo mula sa pinaghintuan namin. Ilang saglit pa, sumisigaw na hinabol na ako ni Rico. Childhood friend ko si Rico. Hindi lang basta childhood friend na nakilala ko nung grade school o nung kindergarten, kundi super childhood friend ko. Biro nga ng iba, masyado raw sigurong pasaway ang duo namin sa langit, kaya sabay kaming binaba ng Diyos sa lupa. Gaya namin, best friends din ang mama at papa namin.
Bukod doon, pareho kaming pinanganak ng December 31, 1976. Kaya lahat ng life experience ko, life experience niya rin. Ganoon kami kadikit. Akala ko noon pag malaki na kami at mas may isip na, magkakalayo na kami't magsisimulang maghanap ng ibang kaibigan. Pero hindi yon nangyari. Sa pagtanda namin, lalo lang kaming naging malapit sa isa't isa. Umabot na nga sa puntong may kasunduan na kami na sa pagtungtong namin ng 30 at parehas pa kaming single, kami na lang ang magpapakasal. Kami na lang ang magpapamilya. Ha? Anong ha? Ba't ha? Anong meron? Tingnan mo tong arko. Basahin mo. Maligayang pagdating sa San Pablo. Maligayang pagdating daw sa San Pablo. Yun ang sabi. Bakit? Ano meron? Dapat ba hindi tayo rito? Bakit? Nasa kabilang direksyon ba tayo? Mali ba ako ng basa ng mapa? Hindi, tama ka. Tama ka dapat eh. Tama ka ng nilikuan eh. Ang hindi ko lang maintindihan. Kung paano San Pablo nakalagay dyan sa arko dapat nasa Bagbag na tayo, Baryo Bagbag. Ha? Kulo mong kausap, nahihilo utak ko. Ang slow naman, nakakainis to. Nakakainit ang ulo. Ika, tingnan mo tong map. Diba, dyan tayo galing. Sunod na pinanggalingan natin, Baryo Bagbag. Kung pagbabasihan natin tong mapa, dapat nasa Baryo Bagbag tayo, hindi rito. Hindi sa San Pablo. Tsaka, wala namang San Pablo dito sa mapa Walang nakalagay na may madadaanan tayong San Pablo. Basta parang bigla na lang sumulpot ang baryong to. Paano naman mangyayari yun? Ano? Bigla na lang nag-spawn to? Magically? Baka outdated lang yung mapang yan. Tas tong lugar na to parte lang talaga ng Baryo Bagbag dati. Pero nagkaroon ng kung anong pangyayari. Humiwala yung mga taga rito at nagdesisyon sila na ayaw na nila maging taga Baryo Bagbag. Nagtayo sila ng sarili nilang lugar, baryo o kung ano, tas pinangalanan nilang San Pablo. Tingin mo? Feeling ko, sa pagkakaalam ko, madalas naman nangyayari yung ganyan yan ka na naman may iniisip ka na naman di maganda at normal Ha? Ikang, alam ko very passionate ka sa pagiging albularya mo pero maniwala ka sa akin, hindi lahat ng kakaibang happenings paranormal yung paliwanag. Hindi pa natin gawa ng aswang o kung anong nilalang yung ganitong bagay-bagay. Paano ka nakakasiguro? Rico, may kutob ako na. O na pinaglalaroan tayo ng engkanto, na lugar nila to. Rika naman, yung usapan, may usapan tayo, na hindi ka naman nanakot, di ba? Hindi naman kita tinatako. Pero natatakot ako sa mga pinagsasabi mo Naninindig yung balahibo ko. Tignan mo. Oo na, hindi na. Alam mo, feeling ko hindi genuine friendship yung meron tayo. Trauma bond to. Trauma bonded ako sa'yo. Kasi bata pa lang tayo, kung ano-ano nang nakikita mong di ko nakikita. Palagi ako natatakot sa'yo. Isang araw, bigla na lang ako atakihin sa puso at babalikan kita para hinga ng hustisya. Teka, may papalapit. Babae. Sasabi ko lang Hinawakan ko ang pisngi niya at pinihit siya paharap sa direksyon ng maganda at pagkahinhin-hinhin na babaeng may dalang basket ng iba't ibang gulay. Close mo yung mouth mo, nakakahiya yung paglalaway mo. Paglalaway ka dyan? Hindi Wala naman. Pero teka, tao ba yan? Babaeng normal? 100%? Hindi engkanto? Ilang segundo kong pinakatitigan ng friendly na mukha ng babaeng sa wari ko'y kaedaran ko lang. Kung hindi pa ako mahinang siniko ni Rico, hindi ko pa mamamalayan na nasa harap na namin yung babae at kinakausap na pala kami. Hello, naliligaw ba kayo? Kailangan nyo ng tulong? Oo parang naliligaw nga kami. Sa San Antonio dapat yung punta namin. Pero nalito kami kasi dapat nasa Bagbag na kami. Pero biglang sabi rin sa arko, nasa San Pablo na raw kami. Base sa mapa, wala namang San Pablo. Miss, taga rito ka ba? Mapapaliwanag mo ba kung ano nangyayari? Hindi kayo naliligaw. Hindi? Oo, hindi. Dire-diretsuhin nyo lang tong kalsada. Pagkatapos ng kulang-kulang 1 oras, makikita nyo na yung panibagong arko. Yun na yung Baryo Bagbag na hinahanap ninyo. Ganun ba? O sige, salamat Walang anuman. Ingat kayo sa biyahe Ay, teka, sigurado ba kayong wala na kayong ibang kailangan? Gasolina, tubig, pagkain?
Mas liblib kasi ang Bagbag kesa sa San Pablo. Walang nabibila ng gasolina doon. Pag kailangan nyo ng tubig, may mga tindahan nga ron pero hindi kayo pagbibila ng mga taga ron. Ay, bakit naman hindi? They keep to themselves, ganon. Ayaw nila ng dayo. Parang gano'n na nga. Hindi namin alam kung bakit pero maiilap talaga yung mga taga ron. Maiilap? Paano maiilap? Ba't sila naging mailap? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Nakalakihan ko na yung ganun talaga ang ugali ng mga taga-Bagbag. Ay, para hindi kayo malito, itong San Pablo, parte talaga to ng baryo Bagbag dati. Parang buntot to ng baryo. Pero dahil masyado ngang mahigpit yung mga taga ron sa batas nila na bawal magtagal ang outsider at ang pwede lang gawin dumaan sa kalsada kasi syempre hindi naman nila yun pwedeng ipagdamot. Nilaban ni Kali yun na magkaroon kami ng sarili at maliit na teritoryo kung saan pwede namin gawin ang gusto namin, gaya ng pagtulong o pakikipag-usap sa mga tulad yung dayo. Kung gaya pa rin ng dati na sako pa rin kami ng Bagbag, naku, malamang nalatigo ng likod ko. Grabe naman pala yung mga taga-Bagbag, no? Para sila mga racist. Curious tuloy ako kung ba't sila praning. Rico! Bakit? Totoo naman ah. Kung sa kwento niya ako magbabase, parang praning at overthinker nga yung mga taga ron. Isa, tama na. Gagatong ka pa Bale, may iba pa ba kayong kailangan o direksyon lang talaga? Ikang, tubig. Manghingi ka ng tubig. Sabihin mo wala na tayong tubig. Ba't kaya di mo nalang sabihin sa kanya ng direkta? Uutusan mo pa ako. Isa pa, narinig ka naman niya. Sige na, ikaw na. Alam mo namang shy boy ako Dinaldal mo na siya ng sobra, shy boy ka pa rin ang lagay na yan? Magkapatid ba kayo? Magpinsan? Asawa ko. Hoy! Sira ulong to, asawa ka dyan. Huwag ka maniwala, miss. Hindi ko asawang kumag na to. Hindi pa pero soon. After 5 years, magiging asawa ko rin siya. Ha? Mandiligaw? At yayayain mo ba siya ng kasal? After 5 years? Hindi. Pero may usapan kasi kami. Pag single pa kaming dalawa, pag 30 na kami, papakasalan namin ang isa't isa. Gaspang ng ugali yun Walang lalaki nakakatagal sa kanya, ako lang. Tas ako lagi niyang hila sa adventure niya, kaya malamang, pag tungtong namin ng 30, parehas pa kaming single. Ay, Ikang. Ano? Siguro sinasadya mo to, no? Sinasadya mo akong hilahin sa kung saan para wala akong ibang makilala. Para mapakasalan mo ako, no? Para sa lalaking kakadeclare lang na shy boy siya, medyo makapal ang mukha mo, no? Miss, tubig please. Pabili kami ng tubig. Kailangan lang talaga para mahimasmasa naman ang tukmol na to. Oh, sige. Sundan niyo ako. Sundan? Oh, malapit lang yung bahay namin. Ilang minutong lakaran lang. Ba't di ka na lang sumakay sa kotse? Tapos turo mo yung daan papunta sa inyo para mas mabilis. Ayaw mo nun? Bakit? Shy girl ka rin? Hindi sa shy girl siya. Nag-iingat lang siya at mukha kasing hindi ka pwedeng pagkatiwalaan Ganon. Sige, ganyanan Ganyanan. Parang wala tayong pinagsamaan Parang di tayo BFF since birth. Bago lumakad yung dalagang papunta sa kanila, nagpakilala pa siya sa amin. Gemma raw ang pangalan niya. At bagay na bagay yon sa itsura at pagiging pino niya. Sa unang tingin, mabilis na mahihinuha ng kahit na sino na payak at simple lang ang pamumuhay sa lugar ni na Gemma. Parehas ang itsura at laki ng mga kabahayan na parabang sinadya ng mga tagaron na dapat walang mas nakakaangat sa kanila at pantay lang sila. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ng tao'y may sapat lang na yaman para makapamuhay ng komportable. Sandali lang lalagyan ko lang to. Ito lang ba talaga ang paglalagyan nyo ng tubig? Oo, yan lang yung lagayan namin Sige, dyan muna kayo Saglit na saglit lang. Hiko, parang sarap tumira dito, no? Parang, napakapayapa nila. Tapos lahat mukhang mababait. Yung mga bata rin, sobrang disiplinado at magagalang. Sa ganitong lugar masayang magpalaki ng anak I do, Rika. I do. Ha? I do ka dyan? Anong I do? Ba't ka nag-I do? Hindi ka ba nagpo-propose? Alam mo, ewan ko sa'yo. Bumunot ako ng 200 sa wallet. Pag abot nun sa kanya, nalilito niya akong tiningnan. Ano to? Pambili ng kausap ko? Sobra-sobra to.
Hindi, pambili yan ng gasolina. Nakita mo yung mga bote sa kabilang kalsada? Gasolina yun. Bumili ka nun, tas ikarga mo sa kotse. Wag na, hindi na kailangan. Kaya pa tayong ibiyahe pa San Antonio ng tangke natin eh. Bumili ka na lang. Mas okay nang may sobra tayong gasolina kaysa maubusan tayo sa lugar na wala tayong mabibilan, no? Paglakad ni Rico para sundin ang utos ko, nakuha naman ng bagong lapag at umuusok pang itlog pugo sa tindahan ang atensyon ko. Piso isa yung pugo. 30 piraso ang binili ko. Bukod sa parehas namin yung paborito ni Rico, pwedeng-pwede rin kasi nung itawid ang gutom namin kaya dinamihan ko na ang bili. Ay, yung asin pwede pakiramihan. Ay wait, may asin ba kayo? Pabili na lang, halagang 20 pesos. Imbis na ibigay ang asing binibili ko o sabihin na wala sila nun, sumigaw yung bata sa tindahan. Paulit-ulit niyang tinawag ang mama niya at hindi siya tumigil hanggang sa puntahan siya nito sa tindahan. Habang yung bata ay malagkit pa rin nakatingin sa akin, bumulong siya sa mama niya. Nagtatakang nagsalubong ang kilay ko. Bago ko maibukang bibig para ulitin ang tanong ko o usisain sila kung meron bang problema, sinenyasan na ng babae ang anak niya na pumasok sa loob ng bahay. Magandang hapon po, ate. Bumili kasi ako ng pugo sa anak ninyo. Manghihingi sana ako ng asin eh. Kung hindi naman kayo nagbibigay ng asin, pabili na lang. 20 pesos. Promise, kung anong sinabi ko sa'yo, yun din yung sinabi ko sa anak mo. Wala akong ginawa. Hindi ko nga alam kung ba't takot na takot siya sa akin eh. Pagkatapos niyang sabihin na wala silang asin, bigla na lang niyang sinarado ang bintana. Bahagyang nakabuka ang labing umatras ako palayo ng tindahan. Pagpihit paharap sa likod, napahawak ako sa dibdib nang bumulaga sa akin si Gemma, bit-bit ang pang-isang taong jug ni Rico. Oh, ayos ka lang ba? Nagulat ba kita? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi, okay lang, ayos lang. Sigurado ka? Maupo ka kaya muna, parang kailangan mong maghabol ng hininga eh. Nakita mo ba yung nangyari? Kung paano ako pinagsarahan ng mag-ina? Hindi ko alam kung mali ba ako ng kita eh o talagang natakot ko sila. Natakot sila sa akin? At hindi ko alam kung bakit. Wala naman akong ginawa eh. Wala rin ako sinabing nakaka-offend. Nanghihingi lang ako ng asin para sa pugo ko. Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Wala yun. Wala yun. Pero Gemma, takot na takot sila. As in, horror level talaga ng takot talaga. Para silang nakakita ng aswang. Galing bagbag kasi ang pamilyang yan. Parang 2 linggo pa lang sila dito. Kaya hindi pa sila sanay na makisalamuha sa dayong gaya mo. Pero huwag ka mag-alala. Siguradong yun lang yung dahilan kung ba't sila takot na takot. Pag nakapag-adjust sila, magiging warm tsaka welcoming na rin yung mga yan. Parang ako. Parang kami. Saglit na nabalot ng katahimikan si Gemma. Sakto pag-abot niya ng jug, narinig ko ang malakas na pagtawag ni Rico. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya. Paglapit, agad ko siyang pinasadahan mula ulo hanggang paa. Pagkakitang ayos lang siya, para akong nabunutan ng tinik. Gusto mo ba akong atakihin sa puso, ha? Kung makasigaw ka, akala mo may nangyari sa'yo? Talo mo pa yung nakakita ng aswang at susugurin ng aswang? Ano ka ba naman, Rika? Pag basisigaw ko para tawagin katingan ng tulong dahil agad sa aswang, di ba pwedeng naflatan tayo? Ano? Naflatan tayo. Ha? Paano nangyari yun? Paano pa? Di natusok ng kung ano yung gulong natin. Malamang. Ang ibig sabihin kailan pa? Paano? Pagsakay natin galing sa may arko, chinek ko pa yung mga gulong natin eh. Baka may nagulungan kayong kung ano nung papunta na rito. Di hamak na mas matangkad at mas malaki ang hulma ng katawan ni Rico kesa sa akin. Pero pagkakita niya sa mamang may-ari ng malalim at baritonong boses, para siyang kabuting sumulpot sa likod ko para magtago. Ano ba? Sasapakin kita eh. Umayos ka nga. Oo na. Nagulat ako eh. Natakot. Ang laki niya kasi. Tangkad na, tas medyo maitim pa. Kala ko kapre. Rico, nakakahiya ka. Naririnig ka niya oh. Narinig niyo po yung sinabi ko? Pagtango sa akin ng mamang sa tansya ko ay lampas 7 foot yata ang tangkad. Muling bumalik si Rico sa likuran ko.
Pagtawa ni Gemma, sakalang mas gumaan ang paligid at nawala ang bigat na dala ng hangin. Huwag kang mag-alala, Rico. Hindi magagalit si Papa. Sanay siyang marinig yan eh. Sa tangkad, tsaka sa laki ng katawan niya. Tas hilig pang manigarilyo. Parati talaga siyang napagkakamalang kapre. Minsan nga, pinantatakot siya ng mga nanay sa mga anak nilang makukulit eh. Tignan mo, nagagalit ka sa akin eh. Tama naman pala yung first impression ko. Pagkakamalan siyang kapre. Kasi para siyang kapre. Yung tangkad at pagiging mamasal niyo po yung ibig ko sabihin na may tobacco po ba kayo? Kasi mukha kayong kapre, gawa ng mukha niyo eh. Tama na. Isat mo na lang yung mouth, pwede. Alam mo, isang araw malalagay talaga tayo sa alanganing gawa ng bibig mo eh. Dapat nga yatang bawasan ko ng pagsama sa'yo sa iba't ibang lugar. Imbis na mapatay ng aswang, ikaw pang magiging dahilan para mapatay tayo. Aswang? Naniniwala kayo sa aswang? Opo, lalo na po siya. Hindi lang ho naniniwala, kundi nakakakit. Pagkatapos kong takpan ang bibig niya, naintindihan din ni Rico sa wakas na ayaw kong ipaalam niya sa mga estranghero ang tungkol sa pagiging albularya ko. Nakakita na po kami isang beses pero nakatakas eh. Sa awa ng Diyos, di na ulit nasundan yung engkwentrong yun. Buti na lang ho talaga. Teka, may aswang po ba rito? Wala. Kung nababanggit ang aswang dito, para lang matakot ang mga bata na wag nang lumabas sa gabi. Buti naman. Tong sasakyan nyo, anong plano nyo rito? Di nyo naman to pwedeng ibiyahe ng ganito. Yun nga po eh. May alam mo ba kayong vulcanizing shop na malapit? Meron dito isa. Yun, buti na lang. Pwede niyo po bang ituro sa amin? Merong isa. Kaso biglang namatay sa TV si Dado kaya nagsara. Pag magpapavulcanize kami, dumadayo pa kami sa bagbag. Bagbag? Pero di ba Gemma, sabi mo mailap sa mga dayo yung mga taga ron? Paano yun? Pa, sige na, pumayag ka na. Tulungan mo sila. Ikaw na magdala ng gulong nila sa shop ni Kuya Atong. Pag ikaw ang magpapavulcanize, buvulcanize nila yan eh. Aayusin nila yung gulong. Ano pa nga bang magagawa ko? Alangan namang hayaan ko na lang sila rito. Konsensya ko pa kapag may nangyari sa kanila. Talaga po. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Magkano po kaya nga abutin na ng pagpapavulcanize? Kasya ho ba yung 100? Ay, eto po, 250. Dalhin nyo na lang po lahat. Thank you po talaga. Gemma, Po, pa. ikaw ang bahalang magpaliwanag sa kanila, ha? Pagkasabi no ni Caleon, tinalikuran ng niya kami. Naguguluhang sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa bahay nila bago ko binalik ang tingin ko kay Gemma. Kukuha ba siya ng tools para kalasin yung gulong? Meron naman kami dun sa sasakyan. Tas itong si Rico marunong din. Rika, ano kasi, maayos naman talaga yung gulong nyo. Mapapavulcanize naman talaga yan, pero kasi bukas pa. Ha? Bukas pa? Ba't bukas pa? Maaga pa naman, di ba? Pa-5 pa lang oh. Oo nga, pero yung mga taga-bagbag kasi hanggang 5:00 lang sila. Pagkagat ng 6:00, hindi na sila lumalabas ng bahay. Kahit anong pakiusap o kahit gaano ka pa kalakas sa kanila, talagang hindi mo sila mapapakiusapan. Alanganin na yung oras. Kaya bukas na kayo maasikaso ni Papa. Pero huwag kayong mag-alala. Maaga namang nagigising si Papa eh. Sure ako na aasikasuhin niya agad yung pagtulong sa inyo. Ay, ganun ba? O sige. O sige? Anong o sige? Paano sige? Paano tayo? Saan tayo magpapalipas ng oras ha? Na magdamag? Ano sa gilid nitong kalsada? Rika naman, kundi aswang ang papapak sa atin dito, sigurado ako lamok yung gagawa nun. May kubo kaming pinauupahan. Medyo malayo-layo siya ng konti sa hilera ng mga kabahayan pero ayos na ayos yun. May mga pangunahing gamit din kaya siguradong magiging komportable kayo doon. Pwedeng doon kayo magpalipas ng gabi. Gusto nyo? Talaga? O sige, doon na lang kami. Magkano ba isang gabi? Hindi na. Ayos na. Hindi nyo na kailangan magbayad. Isang gabi lang naman eh. Tsaka ko na lang kayo sisingilin pag bumalik kayo dito para tumira kasi nagustuhan yung lugar namin. O sige, pagkasal at mag-asawa na kami ni Rika, babalik kami rito. Dito kami magpapamili at mag-aanak ng 100. Yak! Itigil mo nga! Hoy,
Makaya ka? Parang hindi ko yung nag-propose ng deal na pagpareho pa rin tayong single eh. Meron pang 5 years bago tayo mag-30, no? Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 5 taon. Kaya hanggat hindi pa tayo 30, wag mo nga binibring up yun. Alam nyo, ang cute niyong dalawa. Bagay kayo. Hindi ako magugulat sakaling kayo talaga magkatuluyan. At saka, Rika, pati pangalan niyo magkatunog. Coincidence din ba yon? Hindi. Sinadya ng parents namin na ganito pangalan namin kasi magka-birthday nga kami. Ganun pala. Nakakatuwa naman. Gemma? Yung kubong sinasabi mo, nasaan? Pwede na ba nating puntahan? Oo naman, mga 10 minutong lakaran lang yun eh. Ano, dali na ba natin yung mga gamit ninyo para diretso na at hindi na natin kailangang magpabalik-balik? Pagpayag namin sa suhestyon ni Gemma, dali-dali nang binuksan ni Rico ang trunk ng kotse niya. Pagkuha ni Rico sa backpack niya, nasagi niya ang tote bag ko at tumapon ang mga gamit ko sa pag-aalbularya. Namimilog ang matang bumaling sa amin si Gemma. Sa reaksyon niya, parang gusto niyang tumakbo palayo sa amin, pero sa takot, nabato na lang siya sa kinatatayuan niya. Buntot pagi ba yan? Tas, yung mga nasa botelya, ano yan? Teka, ano ba talaga kayong dalawa? Mga manunugis? Manunugis? Ano yun? Manunugis, hunter. Hunter? Hunter ng ano? Hindi mo ba alam kung anong manunugis o hunter? Ibig sabihin, hindi ka ganon. Hindi kayo ganon? Hindi. Ngayon ko nga lang narinig ang salitang yan eh. Kung hindi, ba't may mga ganyan ka? Panlaban yan, diba? Yan. Naku, nilagay lang yan ni Lola. Alam niya kasing dadaan kami sa lugar na hindi kami pamilyar eh, na hindi namin alam kung anong meron. In case lang tong mga to. In case? In case na may makasagupa kaming aswang. Mapamahiin kasi ang lola ko. Tas kung ano-anong pinaniniwalaan. Hindi naman ako naniniwala sa ganun pero dinala ko na lang yung mga pinapadala niya para hindi magtampo at matapos na. Ay, gusto mo ba? Sandamakma kasi yung mga pangontra niyang langis eh. Pwede kang kumuha kung gusto mo. Nako, hindi na. Okay na ako. Wala namang aswang dito. Kinuha ko yung bag na punong-puno ng mga pangontra at panlaban sa aswang. Nilapit ko yun ng kaunti sa kanya. Bagaman wala siyang sinabing kahit na ano, halata sa mukha niya na ayaw niyang madikit sa bag ko. Tara na, dadaling ko na kayo sa bahay. Pagkatapos ng lampas 10 minutong paglalakad, narating namin ang kubong tutuluyan namin noong gabing yon. Pagtapak sa loob, agad kong napansin ang may kalakihang siwang sa pagitan ng mga kawayang ginamit sa sahig at pati na rin sa dingding ng kubo. Bago pa mapansin ni Gemma na masyado kong kinikilatis ang tutuluyan namin, bumaling na ako sa ibang parte ng bahay. Nasa labas ng bahay yung CR, yung maliit na pintong nadaanan natin pagpasok kanina, yun. Safe naman sa lugar namin, kaya kahit lumabas kayo ng alanganing oras, walang mangyayari sa inyo, promise. May lutuan at may mga gamit sa kusina, pero dahil wala pa kayong lulutuin at wala na rin naman kayong mabibilhan ng pwede niyong lutuin, sasabihan ko na lang si Papa na damihan yung luto niya sa hapunan. Okay na ba kayo? Kung oo, iiwan ko na muna kayo para makapagpahinga. Tapos, babalikan ko na lang kayo pagkaluto para makapaghapunan na rin kayo. Ika nga okay ka na? Wala ka nang itatanong sa kanya o gamit na hihingin? Oo, okay na. Okay na to. Gemma, okay na raw. O siya, iiwan ko na kayo ha. Atid na kita, pero hanggang sa gate lang ha. Kung gusto mo, hatid kita hanggang sa bukana. Tapos ihatid mo rin ako pabalik pagkatapos kitang ihatid. Tapos maghatiran tayo hanggang sa may mapagod sa atin tsaka sumuko. Kahit kailan puro kakalokohan. Ikang, ayos ka lang ba rito? Hatid ko siya ha, doon lang sa may gate. Pwede ka naman sumama kung gusto mo. Ay mo? Okay. Ha? Hindi? Hindi naman siya sumagot Tahimik lang siya. Kaya nga, kilala ko yan Silence means no yan. Silence means no? Di ba silence means yes yun? Oo, dapat. Pero kay Ikang, silence means no. Kasi pag yes ang sagot niya, sasabihin niyang yes.
Paglabas nila, agad ko silang sinundan ng tingin. Kulang na lang idikit ko ang mata ko kay Rico sa takot na baka mapano siya sa oras na mapunta sa iba ang atensyon ko. Isang beses pang kumaway si Gemma kay Rico bago niya yun tinalikuran. Ang kumag kong kababata na walang kaalam-alam sa nangyayari, kumaway papabalik sa dalagang aswang. Pagbalik ni Rico sa kubo, may kaartihan at ka-OA-yan siyang napahawak sa dibdib pagsalubong ko sa kanya sa pinto. Si Gemma, nakaalis na siya, diba? Umalis talaga siya at di gumapang paikot sa likod ng bahay? Ano? Ba't naman gagapang si Gemma palikod ng bahay? Ano siya, bayawak? Mula elementary, high school at hanggang college, si Rico ang pinakamatalinong taong kilala ko. Yun nga lang, talagang book smart lang siya at hindi na binasbasan pa ng maski kaunting pagiging street smart. Minsan, para rin siyang walang common sense at survival instinct. Kaya hindi ko alam kung paanong hanggang ngayon buhay pa ang lalaking ito. Sa takot na baka mahalata ni Gemma na natunugan ko na aswang siya at ang papa niya, pinlano kong wag nang sabihin kay Rico na stuck kami sa baryong pugad ng mga aswang. Psst! Uy! Ba't ang tahimik mo? Tas kanina pa salubong ang kilay mo. Ay, oo nga pala. May tatanong ako sa'yo tungkol kay Gemma. Kay Gemma? Napansin mo yun? Ay, salamat naman. Akala ko hindi mo napansin eh. Paano hindi ko mapapansin? Yung lagkit-lagkit ang tingin niya sa akin. Gusto niya ako, no? Na love at first sight siya sa akin, tama ba? Sabi niya. Di ako nag-i-imagine lang. Kasi yung mga tingin na yun, may iba talagang ibig sabihin eh. Ano? Oh, galit agad. Kahit gusto niya ako at laway na laway siya sa akin, di ko siya liligawan, no? May kasunduan tayo, di ba? Sa'yo lang ako. Sayong sayo. Napawi ang ngiti sa labit kislap sa mata ko, gawa ng narinig. Matapos ko siyang kutusan, tumayo na ako sa sofa't isa-isang nilabas ang mga langis at pangontrang gagamitin ko ngayong gabi para masigurong hindi kami magiging next na putahe sa hapag ng mga pamilyang aswang na nakatira dito. Oh, ano yan? Ba't mo nilalabas yung mga gamit pang albularya mo? Wala ka namang gagamutin dito, di ba? Wala ka rin kung anong nilalang na kailangang kontrahin. Sino nagsabing wala? Ha? Anong ibig mo sabihin? Meron? Ano? Merong ano? Meron kang kailangang gamutin o meron kang kailangang kontrahin? Parehas. Ha? May kailangan akong gamutin at may kailangan akong kontrahin. Sino tano naman? Yung gagamutin ko, ikaw. Bubuksan ko yung bungumot lalangisan, tas yung kailangan kong kontrahin. Ano? Paulit-ulit ka naman eh. Pagpatong ng huling botelya ng langis sa mesa, dali-dali kong hinila si Rico palayo sa pinto't bintana at pabulong ko siyang kinausap. Ha? Ano? Ano ba yun? Pati mo kasi lakasan nang marinig kita na maayos. Hindi pwede. Pag nilakasan ko, baka marinig nila. Hindi nila pwedeng marinig. Hindi nila pwedeng malaman na buko ko na sila. Na alam ko ng lihim nila. Ha? Lihim nila? Nino? Nina Gemma at Kali yun? Bakit? Ano ba yung lihim nila? Alam mo, nakakainis yung kapurulan ng utak mo pagdating sa ganitong bagay. Tama at mali ka sa napansin mo kay Gemma. Ha? Ano ba, Rico? Puro ka naman ha? Halaman. Ha, he, hi, ho, ho. Funny ka na yan. Tingin mo funny na yan. Hikang alam mo, focus ka na lang sa pagiging albularya mo. Ako nang bahala sa pagiging funny, okay? Yung humor kasi hindi yan pinipilit. Natural yan. Natural na skill. Natural na binibigay ni Lord. Inborn kumbaga. Saka ba't ka ba nagagalit kung di kita maintindihan? Sa hindi nga kita magets kasi kung magsalita ka, parang malaking fill in the blank. Ano ba kasi yun? Ano bang concern mo sa paglalaway sa akin ni Gemma? Ay, alam ko na. Nagseselos ka, no? Ayaw mo na pinaglalawayan ako ng ibang babae, no? Gusto mo ikaw lang? O sige. Ay, dahil malakas ka sa akin, bukas sa bukas, kakausapin ko si Gemma. Sasabihin kong no salivating. Rica's property. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ito naman. Kahit kailan napipikon. Sige na, makikinig na ako ng mabuti. Ano ba kasi yun? Ano bang meron kay Gemma? Aswang siya. Aswang silang mag-ama. Rico, may kutob ako na ang buong baryong to, pugad ng aswang. Ha? Ano? Oo nga, seryoso ako.
Ako rin, seryoso. Ano nga yun? Hindi kita naririnig. Kinakaya mo kasing salita mo. Ganon ka ba kagutom? Sa inis, piningot ko ang tenga niya bago ko tumingkayad at sa eardrum niya na mismo binulong ang kailangan niyang malaman. Aswang. Aswang si Gemma. Hindi lang si Gemma kundi lahat ng nakatira sa baryong to. Diyos ko naman, Ikang. Ang gusto ko, makipista sa bagong taon. Hindi yung ako yung pagpipiestahan. Teka, sigurado ka ba? 99.9% sure? Sigurado ako. Hindi ako pwede magkamali sa kutob ko. Teka, kaya mo ba nilabas yung mga ganyan mo? Plano mo silang kalabanin? Rika, wag na, ha? Wag na. Kung sawang-sawa ka na sa mundong ibabaw at pagod na, pues ako hindi pa. Gusto ko pa mabuhay. Gusto ko maging kauna-una ang Filipinong engineer ng NASA. Ano ka ba? Siyempre hindi. Hindi ko kakalabanin ang buong baryo ng aswang ano. Kahit marunong at madami-dami na akong experience, alam kong hindi ko kaya yung ganito. Manunugis dapat ang gumagawa nito. Pag alis natin bukas, tatawagan kong manunugis na kakilala ko para ayusin ang problema ng San Pablo sa aswang. Kung lahat ng taga rito mga aswang, tingin ko namang wala silang problema sa mga aswang na kailangan nating ayusin at pakialaman. Malis na lang tayo at wag nang bumalik pa. Rico, hindi. Hindi pwedeng hayaan na lang natin yung mga aswang dito. Sige, sabihin na natin na makakaalis nga tayo ng buhay dito kasi alam kong mga gagawin at may mga pangontra tayo. Pero paano yung ibang mga madadaan dito? Yung ibang mapaflatan? Yung ibang dadalhin ni na Gemma sa kubo na to? Rico, malabong makaligtas sa mga taong yun. Mas malaki ang tsansa na hindi na sila sisikatan ng araw. So ano? Sinasabi mong hindi aksidente at coincidence yung mga nangyari ha? Anong tingin mo sa pagka-flat ng gulong natin? Yung kailangan natin magpalipas ng gabi rito. Ano plano talaga nila Gemma para makain tayo? Hindi lang basta tingin, kundi yun mismo ang mangyayari. Pero nakita niyo yung mga langis, yung mga pangontra mo. Alam niyang hindi tayo mga walang kalaban-laban ng mga dayo. Tingin mo ba pag-iinteresan pa rin nila tayo? Kakainin pa rin. Baka naman magpas na lang sila, di ba? Ewan, ang hirap kasi nilang basahin eh. Pwedeng hindi nila ipakita sa atin kung sino o ano ba talaga ang totoong sila. Pero pwede rin nasa paligid na sila't nag-aabang kung kailan nila tayo pwedeng sugurin. Rico, kailangan natin maghanda. Kailangan nating maging alerto. Paano? Paano ang gagawin natin? Anong kailangan kong gawin? Sabihin mo lang. Matapos ko siyang utusan na pahira ng pangontrang langis ang pinto at mga bintana, katawan naman namin ang kinuskusan namin nun. Makapangyarihan ang langis na dala ko pagkat binabaran niyo ng mutya ng bawang. Kaya parang asido ang epekto ng simpleng langis na yon sa mga aswang na tulad ni Gemma. Ikang, natutulog ka ba? Ikang, tulog ka ba? Diyos ko naman, Ikang. Magiging Noche Buena na tayo ng mga taga San Pablo, nagawa kang pang matulog. Relax yan. Relax ka na anumang oras mula ngayon. Pwede tayo maging kuntsinilyo, ha? Rico, pwede ba yung bunganga mo? Napakaingay. Bading ka ba ha? Nakapikit lang ako pero hindi ako tulog. Gising na gising ako no. Gusto ko lang pumikit para makapag-relax naman ako kahit papano. Pagmulat ko ng mata, huli na. Nakabalik na si Rico sa dati niyang pwesto. Gaya ko, nakasandal na rin siya sa pader ng kwarto, nakapikit na parang walang nangyari. Kung hindi ko napansin ang pamumula ng pisngi niya, maiisip ko sanang pinaglalaroan lang ako ng utak ko na hindi niya naman talaga ako hinalikan at guni-guni ko lang ang lahat. Pagmulat niya, nahuli niya pa akong paulit-ulit na hinahaplos ang labi ko. Pipikit na sana siya ulit nang bigla kong hablutin ang t-shirt na suot niya. Hinalikan mo ako nang walang paalam? Sira talagang tuktok mo no. Gusto mong itali kita sa gate ha? At ipain kina Gemma? Ikaw kasi, tinawag mo na naman akong bakla. Pinatunayan ko lang naman na di ako bakla. Tsaka makapag-react ka. Di naman to yung unang beses na hinalikan kita, di ba? Isa pa, may deal tayo. Na tuwing tatawagin mo akong bakla, hahalikan kita. Hayop ka talaga no. First kiss ko yun eh. Balik mo yun. Balik mo. Balik mo. Akin na. Akin na. Ibalik mo yun. Ibalik mo. Paglapat ng labi niya sa akin sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi, natameme ako. Kung kanina'y nahihiya siya at parang gusto niya pang humingi ng tawad sa pagnanakaw niya ng halik sa akin, ngayon wala na akong makitang bahid ng pagsisisi sa mga mata niya.
O yan na, binalik ko na. Okay na, tapos ka na. Di ka na ba magagalit? Tsaka, ano ngayong gabi yung first kiss mo? Hindi no, matagal ka na may first kiss. Hinalikan kita nung high school tayo, di ba? Kasi tinawag mo rin akong bakla. Hindi counted yun! Eh yung ngayong gabi, counted ba? Yung paghalik niya sa akin nung gabing yon, oo, counted yon. Wala naman akong planong itanggi kay Rico na para sa akin mas seryoso at mas may ibig sabihin ng halik na yon. Pero bukod sa nasa bingit kami ng panganib at di ngayon ang tamang oras para pag-usapan ng mumunti naming nararamdaman para sa isa't isa, bigla na ring dumating si Gemma. Tinawag niya kami para maghapunan. Hindi ko alam kung anong klaseng kapahamakan ang naghihintay sa amin sa labas at ayaw naming sumugal, kaya nagdahilan na lang kami na mas gusto na naming magpahinga kesa kumain. Pag alis ni Gemma, humiga na kami ni Rico sa papag. Magdamag na pikit ang mata namin pero maski 5 minuto'y hindi kami nakatulog. Hindi kami sinugod ni na Gemma. Wala silang ginawang kahit na ano. Pero ramdam namin na sandamakmak na aswang ang nakapaligid sa kubong tinuluyan namin noong gabing yon. Pagpatak ng 7:00 ng umaga, kinatok at ginising na kami ni Gemma. Ayos na raw yung sasakyan namin. Napavulcanize na daw yon ni Caleon. Sinubukan namin silang bayaran, pero hindi nila yon tinanggap. Sabi lang nila mag-ingat daw kami sa biyahe papunta sa kung saan man kami pupunta. Rico! Rico, saglit! Rico, teka lang! Ano, bakit? Ano ba yun? Sabihin mo na lang kasi, ayokong bagalan yung takbo nitong sasakyan eh. Mamaya biglang magbago yung isip ng mga aswang na yun. Kainin tayo kung kailan may araw na... May sasakyan. May parating na sasakyan. Si Kali yun ang kasama. May dayo. May bagong mga dayo. Rico, balik tayo. Bumalik tayo. Kailangan nila ng tulong natin. Rico, balikan natin sila. Isama na natin sila. Isama? Paano natin sila isasama? Ano sasabihin natin para sumama sila? Napugad ng aswang ang baryong to. Higang hindi yun maniniwala. Pag pinagsigawan mo sa mga taga rito na alam natin yung sikreto nila, pare-pareho tayong mapapahamak. Gusto mo na pabayaan na lang natin yung mga dayong yun? Rico, mamamatay sila. Kung tayo sinuwerte, sila sigurado kung hindi. Kahit anong pagmamakaawa at pakikiusap ko kay Rico, hindi niya ako pinakinggan at pinagbigyan. Galit na galit ako sa kanya nun. Hindi ko alam kung paano niya nalunok at naatim na pabayaan ng kung sino mang nakasakay sa sasakyang yon. Pero nung nahimasmasan ako, naintindihan ko na rin ang gusto niyang mangyari. Hindi sa wala siyang puso at pakialam sa ibang tao. Sadyang delikado nga lang at tsak na walang makakalabas sa amin ng buhay sa San Pablo kung nagpadalos-dalos kami. Nung nasa mas ligtas na kaming lugar, agad niya akong inalo. Nangako rin siyang babalik kami sa bayan na yon para tapusin ang problema sa aswang at nang matigil na ang paghahasik nila ng lagim. Ano? Nakontak mo na yung manunugi sa sinasabi mo. Ano sabi? Mapupuntahan ba nila yung baryong yun? Kailan daw? May tinatrabaho pa sila eh. Meron pa? Saan? Kailan daw matatapos yun? Gaano pa katagal? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam kung ilang araw o linggo pang aabutin nila bago matapos ang trabaho nila sa kung saan. Hindi ko naman sila nakausap eh. Ha? O di mo nakausap? Paano mo nalaman na may trabaho sila? Kasi patay yung cellphone nila at hindi sila makontak. Patay lang naman ang cellphone nila pag may mission sila. Nag-aalala kong tiningnan ni Rico. Sabay tanong kung anong plano ko. Kung susubukan ko na lang ba silang tawagan ng tawagan hanggang sa sumagot sila. Oo, tas nag-text na rin ako. Pagbukas nila ng phone, mababasa nila yon. Sinabi ko na rin naman sa text kung ano ba yung nangyayari sa baryong yun eh, at kung nasan yun. Okay. Akin na nga rin pala yung number ng manunugis na yan. Susubukan ko rin silang kontakin. Ilang segundo rin siyang naghintay na idikta ko ang number ng kilala kong manunugis. Nang mapagtanto niyang may iba pa akong plano, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa akin. Rico, sige na. Sige na please, pumayag ka na. Rika naman, Diyos ko naman talaga oo. Hindi nga ako pumayag nung una, nung nandun pa tayo. Tas tingin mo, ngayon nandito na tayo sa lugar kung saan tayo ligtas, papayag ako na magdadrive ako willingly pabalik sa sinumpang baryong yun. Hindi, ayoko. Rico. Rico ang ibig sabihin ng ara sa pangalan ko. Yung sa'yo Rika, hindi Rizal. Kaya pwede ba, wag na tayo magpakabayani.
Iwan na natin yung role na yung kay Rizal. Isa pa, hindi mo na to scope, di ba? Di mo na field of expertise to. Ba't ba gusto mo pang gawin? Rika, my dear friend, sige na. Hayaan mo na yung mga manunugis mong kakilala yung humarap sa problemang to. Nang ma-realize ko na hindi ko nga talaga siya mapapapayag kahit umiyak pa ako ng dugo, hindi ko na siya kinulit pa. Kung ayaw niyang sumama, ayos lang. Pero hindi kaya ng konsensya ko na pikitan na lang ang nangyayari sa San Pablo. Pag nagawa ko yon, patuloy kong mapapanaginipan yung mga nabibiktima at mabibiktima pa ni Gemma. Pagkagat ng kalaliman ng gabing inayos ko na ang lahat ng langis na pangontrang pwede kong dalhin, kasama ng mga asin na plano kong ibenta sa mga dayo. Para kahit papaano ay may pamproteksyon sila sa sarili nila pagdaan ng San Pablo. Bago lumabas ng bahay, sinilip ko pa si Rico sa kwarto niya. Himbing na siya at kahit yata kidlatan hindi siya magigising. Kaya laking gulat ko nang biglang may humablot sa akin nung papalabas na ako sa gate. Ano ba? Nakakagulat ka naman eh. Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Anong gagawin mo? Ano yung nasa likod mo? Anong laman yung bag? Wala ka na roon. Rika, hindi. Anong hindi? Babalik ka ng San Pablo, di ba? Kakalabanin mo si Gemma. Susubukan mong iligtas lahat ng pwede mong iligtas, tama? Rika, nasiksiraan ka naman talaga, ha? Hindi pwede. Ayoko. Hindi ako payag. Ay, sino ka dyan? Sino ka po? Kahit lumuha ka pa ng dugo hindi pa rin kita susundin, no? Wala kang karapatang pagbawalan ako. Eh, di bigyan mo ako ng karapatan. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo na ako. Total, dun din naman yung punta natin. Gawin na natin ngayon. Sinabang tuktok ko, ha? Ba't naman ako magpapakasal sa'yo? Ba't kita bibigyan ng karapatan na pagbawalan akong gawin ang gusto kong gawin? Rico, makinig ka, ha? Pinagbigyan kita na hayaan na yung mga dayo sa San Pablo kasi hindi lang naman buhay kong malalagay sa panganib pag nagpadalos-dalos ako, pati yung sayo. Pero ngayon ligtas ka na, karapatan kong magdesisyon at masunod. Sige na, pakasalan mo na ako. Imbis na makipagtalo at makipagdiskusyon sa lalaking parang sirang plaka na ayaw akong seryosohin, malalim akong bumuntong hininga at pilit na nagpumiglas sa kanya. Binitiwan ako ni Rico. Nakakailang hakbang pa lang ako na habol na niya ako. Bigla siyang lumuhod sa harap ko at naglabas ng singsing. Lalo akong nairita. Nang hilahin ko ang tenga niya, sinangga niya ang kamay ko. Sa bilis ng pangyayari, namalayan ko na lang na naisuot niya na sa daliri ko yung singsing. Kung seryoso ka sa gusto mong gawin, ako rin seryoso. Gusto kitang pakasalan. Kung gusto mo makabalik ng San Pablo para tulungan yung mga dayong madaraan doon, kailangan mo akong pakasalan. Ano? Yun lang yung paraan para di nila tayo pagdudahan. Ano? Ng pusa naman, no? Nakakainis talaga pag puro ano lang yung sinasabi sa'yo ng kausap mo, no? Sorry. Pero hindi ko kasi talaga gets ang plano mo eh. Naalala mo yung sinabi natin kay Gemma na parang masayang magsimula ng pamilya at mamuhay sa bayan nila. Naniwala siya ron, di ba? Tas di niya rin naman alam na albularya ka. Ang alam niya lang, may mga kapangyarihan kang langis na pwedeng panlaban sa kanila. Kaya ang naisip ko na pag bumalik tayo ron, magsimula kunwari tayo ng pamilya natin. Hindi nila tayo pagdududahan. Patutuloy nila tayo at magagawa mo kung anong gusto mong gawin. Yun yung dahilan kung ba't pilit mo kung inaalok na pakasalan ka? Oo. Babalik ka ng San Pablo? Sasama ka sa akin? Kahit takot na takot ka sa aswang? Eh, ba't naman hindi? Ikang, yung takot ko sa aswang, dewende, engkanto, kung ano pa mang lamang lupa yan, kaya kong lunukin. Pero yung pabayaan ka na ikaw lang sa ganong kadelikadong lugar? Hindi, no? Sanggang dikit tayo. Soulmates, di ba? Oh, Ramdam kong nagulat si Rico pagkatapos ko siyang biglang yakapin. Imbis na bumitaw sa kanya pagkatapos ng ilang segundo, mas lalong humigpit ang pagkakayapos ko sa batok niya. Paulit-ulit kong binulong na gaya niya, natatakot din naman talaga ako. Kaya lang, pakiramdam ko'y panghabang buhay na pagbabayaran ng konsensya ko kapag wala akong ginawa para tulungan ang mga mabibiktima ng taga San Pablo. may mga kukunin lang ako gamit sa loob. Dito ka lang muna, ha? Muna. Gets? Wag na wag mong susubukan tumakas sa akin. Ha? Ano, sagot? Nagkakaintindihan ba tayo? Pagtango ko sa kanya, agad siyang tumakbo papasok ng bahay. Nung nasa loob na, sumilip pa si Rico sa bintana para siguraduhin hindi ko nga siya tinakasan.
Pagkaraan ng halos 2 minuto, hinahapo siyang tumakbo palapit sa akin, hila ang 2 maleta. Ano yan? Ba't ang dami niyan? Rico, ilang araw o linggo lang tayo doon. Pinakamatagal na yung 3. Tas, yung dala mong gamit pang forever? Kailangan natin silang paniwalain na doon na tayo forever, di ba? Maniniwala silang lilipa talaga tayo ron tas tig isang backpack lang. Siyempre hindi. Magdududa yung mga yun. Aswang lang sila pero di mahina yung utak nila. Oo na. Dami mo talagang alam eh. Tsaka, kailan ka pala nagkaroon ng oras na ihanda tong mga to? Pagdating natin, ikang kilala kita. Paborito kaya kita. Kaya lahat ng detalye mo alam ko. Alam ko kung kailan ka payapa, kung kailan ka hindi mo palagay. Bago mo pa maisip na tumakas para bumalik doon, naisip ko nang gawin yun. Ang backpack mo, anong laman yan? Asin. Mga 10 kilong asin. Maglalako ako ng asin. Sa baro yung puro aswang ang nakatira? E di wala ka na benta. Alam kong wala akong mabibenta, pero sa ganong paraan, malalaman ko kung sino-sino ba talaga ang aswang sa San Pablo. Mamaya kasi may mga tao din naman doon. Tao sa baryo ng aswang. Tatapang naman nila, para silang alamat. Hindi ko na pinansin ang huli niyang sinabi. Dumiretso na ako sa sasakyan niya at kinarga ang mga gamit namin. Para makumpirma kung talaga bang style ni na Gemma ang kunwaring pagtulong sa dayong napapadpad doon, sinadya namin ni Rico na mas lumang sasakyan ng papa niya ang gamitin pabalik ng San Pablo at hindi nga kami nagkamali. Excuse me, naliligaw ba kayo? Kailangan nyo ng tulong? Kahit na tubig o gasolina. Sa sunod na bayan kasi pagkatapos nitong sa amin wala na kayong mabibilhan ng tubig o kahit gas. Tsaka hindi nila kayo pagbebentahan. Maiilap kasi yung mga tagabagbag sa dayo. Tinted ang bintana ng sasakyan ng papa ni Rico, kaya kahit kitang-kita namin si Gemma, hindi niya kami aninag. Pagbaba ko ng bintana, bumalatay sa mukha niya ang gulat pagkakita sa amin. Agad akong bumaba ng kotse na para bang miss na miss ko siya. Pagyakap sa kanya, bumaling ako kay Rico na kabababa lang din. Mahal, Sino magsasabi? Ikaw o ako? Magsasabi ng ano? Anong meron? Anong ginagawa niyo rito? Ha? Ba't parang hindi ka masaya na nandito kami ulit? Akala ko ba sabi mo, pwede ka naming dalawin anytime. Hindi. Hindi naman sa hindi ako masaya na makita kayo. Nagulat lang ako kasi wala pang 1 linggo nung nakaalis kayo dito. Tsaka, anong tinawag mo sa kanya? Mahal? Kayo na ni Rico? Oo. Salamat sa tulong ng San Pablo at lahat ng nakatira dito. Ma-realize namin na hindi na namin kailangan maghintay na mag-30 kami. Pwede na kami magpakasal kasi pareho naman namin gusto't mahal ang isa't isa. Kaya yun ang plano. Magpapakasal kami dito. Titira dito at magkakapamilya dito. Yung kubong tinuluyan namin noong nakaraang linggo, meron na bang umuupa doon? Kasi kung wala pa, ayos lang ba na sa amin na lang yun? Rerentahan namin. Doon namin gusto. Sandali! Tarantang sunod-sunod na napalunok si Gemma at mariing napapikit matapos niyang aksidenteng mapakita ang pagiging agresibo niya. Pagmulat ng mata niya, malamlam na yon at ang boses niya'y punong-puno na naman ng lambing. Sorry, hindi ko sinasadya. Ang bilis-bilis mo kasi magsalita eh. Hindi kita maintindihan. Gusto niyong makasal ni Rico dito? At lumipat. Dito namin gusto magkapamilya. Pwede naman, di ba? Wala yung kaso sa inyo. Tsaka lahat naman, welcome rito, di ba? Oo, lahat welcome dito. Pero bilang kapitan, kailangan nyo pa rin magpaalam kay Papa. Kailangan pagbotohan ng mga taga rito ang paglipat nyo. Kung walang tututol, edi ayos. Makakalipat kayo at magiging magkababaryo na tayo. Baka pwede mo naman kaming ilakad sa papa mo. Sige na, Gemma. Ikaw na makiusap para sa amin, please. Please. Ayaw mo ba nun? Magiging magkapit-bahay na tayo. Tapos pag nagkaanak na kami ni Rico, ikaw yung kukunin naming ninang. Ang saya-saya nun, di ba? Susubukan kong kausapin si Papa tungkol sa pagtira nyo dito pero wala akong mapapangako Talaga? Salamat. Thank you. Thank you talaga. Gaya nung una naming pagtatagpo,
Hindi pa rin siya sumakay sa sasakyan ni Rico at pinili niyang maglakad papunta sa bahay nila. Pagkakita sa itim na SUV, agad kaming nagkatitigan ni Rico. Nang makita ang sticker ng 3 batang stickman, 2 stickman na mga magulang at isang aso sa likod ng SUV, nanlumo ako. Pamilya ang pinakabago nilang biktima. Pinangunahan ako ng galit. Gusto kong abutin ang bagkot pagsasabuyan ng asin sina Gemma. Pero pinigilan ako ni Rico. Ikang yung plano. Alalahanin mo yung plano at biniling sa'yo na manunugis. Di ba sabi niya huwag kang gagawa ng kahit na anong ikapapahamak natin, di ba? Na kailangan lang nating manahimik at makisalamuha sa mga taga rito at iligtas ang pwedeng iligtas. Na ilang araw lang naman nandito na rin sila. Pero nahuli tayo. Pumalpak tayo, Rico. Hindi tayo pumalpak. Nahuli tayo ng dating, oo. May bago silang nabiktima. Pero sila na yung pinakahuli. Sisiguraduhin natin na wala nang susunod sa pamilyang yun, ha? Rika. Oo. Mangako ka sa akin. Mangako kang hindi ka magpapadalos-dalos. Hindi pwedeng mabulilyaso yung pinagagawa sa atin ng kaibigan mong manunugis, okay? Ano, nakikinig ka ba? Hindi tayo pwedeng pumalpak. Kasi pag pumalpak tayo, mas marami pa yung mabibiktima ng mga taga San Pablo. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Rika, Oo. yung mukha mo. Huwag mong paalatakin ni Gemma na asiwat ang didiri ka sa kanila, ha? Oo nga, hindi nga. Default facial expression kaya yung gamit ko. Bahagyang pinihit ni Rico ang rearview mirror sa gawi ko, sabay tanong kung yun daw ba ang default facial expression ko. Hindi na ako nakipagmatigasan at nagdahilan. Inayos ko na ang hilatsya ng mukha ko at nung tingin kong tulad na yun ang dati, saka ako lumabas ng sasakyan. Sa bahay muna kayo. May dayo na naman kasing nasiraan ng sasakyan kahapon eh. Makina yung diferensya. Sila yung umuko pa ng kubo. Aalis na rin sila ngayong tanghali kasi okay na yung sasakyan nila. Pero lilinisan ko na muna yung kubo bago nyo matuluyan May yun. sumpa bang kalsada sa baryo nyo? Ha? Sumpa? Oo, sumpa. Lagi kasing may nasisira ang dayo eh. Sa sobrang dalas, nagmumukhang modus yung nangyayari. Modus? Joke yun. Nagjo-joke lang siya. Pangit lang yung pagkaka-deliver niya kasi di naman talaga funny yung taong to eh. Pero joke lang yun. Paghawak ni Rico sa kamay ko, mahina niya yung pinisil. Umisang hakbang si Gemma papunta sa kanila. Pagharap niya sa amin pagkatapos noon, agad na nakipagngitian si Rico sa kanya. Ikang nangako ka. Yung mukha mo ayusin mo. Isipin mo na lang na nasa school theater pa rin tayo tuma-acting. Please lang ha. Galing-galingan mo sa pag-acting. Huwag mo tayo papahamak. Kasi ayoko pang mamatay. Gusto ko pa na magkaroon tayo ng mini-me at mini-mo. Puro kakalokohan. Kalokohan ka dyan. Hindi no. Seryoso ako. Gusto ko magkaroon tayo ng mini-me at mini-mo. Rico, ano ba? Seryoso nga ako. Seryoso talaga. Paano kita paniniwalaan eh? Hindi ka pa nga nagko-confess sa akin. Pakakasalan na kita at bibigyan ng anak. Pati ba sa pagko-confess ako pa rin? Di ba pwedeng ikaw na yan? Di ba pwedeng sagot mo na yan? Gusto mo rin naman ako, di ba? I mean, hindi lang ako. Parehas nating gusto ang isa't isa. Hindi naman tayo naglalaro. Nagtataguan ba tayo? Bago makasagot, binalikan na kami ni Gemma sa labas ng bahay nila at naistorbo. Gusto ko na rin siya. Pero saka ko na yun naaminin. Hindi ngayon ang tamang oras para pag-usapan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Pagpasok sa bahay ni na Gemma, hindi ko maiwasang suriin ang bawat sulok ng bahay ng mag-amang aswang. Bukod sa kakaibang lansa na sa tingin ko'y kinasanayan na nila, ay napukaw din ng maliit nilang altar ang buong atensyon ko. Imbis na santo, bungo ng kung anong hayop ang nakalagay doon, kasama ng ilang pirasong itim na kandila. Lalapitan ko na sana yon para mas makita nang bigla akong hinarang ni Gemma. Altar ni Papa yan. Hindi pwedeng lapitan. Ayaw niya eh. Sorry. Sa lahat ng gamit dito sa bahay, yan ang pinaka-off limits. Gusto mang kitang pasilipin, hindi talaga pwede. Parehas tayong malilintikan eh. Okay lang. Naintindihan ko. Ano pala yun? Yung nasa altar ng papa mo. Bungo yun, diba? Bungo ng ano? Ano pang relihiyon nyo? Mahirap ipaliwanag eh.
Basta iba, hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Mas okay kung si Papa na lang ang magpapaliwanag sa'yo. Magpapaliwanag ng ano? Teka, di ba sila yung nabutasan ng gulong nung nakaraang linggo? Anong ginagawa nila rito? Hinila ni Gemma ang papa niya papasok ng kwarto. Rinig namin ni Rico ang pagbubulungan nila pero hindi namin maintindihan kung tungkol saan ba yon. Paglabas ni Gemma ng kwarto, agad kaming umakto na parang hindi namin pinakikinggan kung ano ang nangyayari sa loob. Gemma, ano? Anong sabi ng papa mo? Pwede ba kami rito? Payag ba siyang lumipat kami ng San Pablo? Oo daw, pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Kailangan yung magpabinyag at umanib sa relihiyon namin. Yung Panginoon namin sa altar na nakita ni Rika kanina, kailangan nyo yung tanggapin bilang Panginoon ninyo. Ha? Lahat kasi kami rito, tulad ng kay Papang relihiyon. Ayaw ni Papa na may ibang sinasamba yung mga nakatira dito eh. Yun lang naman ang kondisyon niya. Pag pumayag kayong magpabinyag, mamaya. Kasi saktong bilog at buwang buwan. Bukas na bukas din, parte na kayo ng komunidad ng San Pablo. Kung hindi kayo payag, kailangan nyo nang umalis. Pag pumayag kami magpabinyag para mapabilang sa relihiyon nyo, ano bang gagawin sa amin? Paano yung binyag na sinasabi mo? Pagkamot pa lang ni Gemma sa ulo niya, alam ko na agad na ang ibig sabihin nun ay hindi niya pwedeng sabihin sa amin ang mismong proseso. Ang tanging paraan lang para malaman kung anong mangyayari sa binyagan ay kung papayag kaming mabinyagan. Sabi ni na Asvo, sila raw ang bahalang magtamat umayos ng kung anumang mangyayari sakaling mapasubo kami. May tiwala ako sa kanya at sa pamilya niyang puro manunugis, kaya kahit takot akong mabinyagan at maging parte ng kung anong relihiyon ni Nakaleon, pikit mata at pigil hininga kaming pumayag ni Rico. Akala ko'y susugatan kami sa kamay, itatali o di kaya'y paiinumin ng kung ano. Pero ang tanging ginawa lang ni Caleon para mabinyagan kami ni Rico ay ilublob kami sa tagot mahiwagang batis sa likod ng kawayanan. Pagkatapos noon, may pinakain silang itim na kakanin. Hindi namin kinuwestiyon kung ano yon. Basta't sinubot, pikit mata namin yung nginuya. Pagkaubos, nagsigawan at nagdiwang ang lahat ng taga San Pablo. Kung anumang pagdududang meron sina Gemma at Caleon sa amin, nawala yon matapos naming lunukin ang huling butil ng kakaibang kakanin. Pagkatapos ng seremonya ng pagbibinyag, hinatid na kami ni na Gemma sa kubong titirhan namin. Hindi gaya ng dati, wala ng mga mapupulang matang nagbabantay sa paligid. Tanging ako, si Rico, at ang bilog na buwan lang ang kasama ko noong gabing yon. Uy, may nakuha ka bang signal? Wala pa rin eh. Ikaw ba? Meron? Wala rin eh. Kahit isang bar ng signal, wala. Bukas sasama raw ako ni Calio ng mga aso para magkaroon na tayo ng pagkain. Dadaling ko tong phone at baka may mahagip akong signal sa kung saan kami pupunta. Sakaling may matanggap akong kahit na ano galing kina Asvo, sasabihan na lang kita. Sabay kaming natahimik ni Rico matapos naming marinig ang pagpasok ng text sa kanya-kanya naming phone. Pagkakitang kay Asvo galing ang message, muli kaming nagkatinginan bago namin yun binasa. Malakas at sunod-sunod na lumabas ang malulutong na mura mula sa bibig ni Rico. Kahit na alam ko na kung ano yung nabasa niya sa text, ginusto ko pa rin yung makita. Tama ako. Iisa lang ang text ni Asvo sa aming dalawa. Anong gagawin natin? Anong ibig sabihin nun? Ano mangyayari? Ba't kasi putol-putol yung text niya? Ba't di niya agad sinama sa bili niya na dapat di natin kinain yung kahit na anong ibinigay ni Gemma? Ano na ngayon? Anong ibig sabihin nito? Aswang na rin tayo. Aswang na tayo kasi kinain natin yung kakanin. Mambibiktima na rin ba tayo ng mga dayong mapapadaan dito ha? Rico, sandali. Kumalma ka pwede. Kumalma ka nang makapag-isip ako. Paano ako kakalma? Ikang, nayanggaw tayo. Kumain tayo ng pagkain galing sa aswang. Kaya magiging aswang na rin ako. Tayo. Magiging aswang tayo. Bukas makalawa, kakain na ako ng laman loob. At di sa lutong dinuguan ha, kundi ng tao. Hilaw, yung may dugo-dugo. Tas gusto mo kumalma ako? Paano ko gagawin yun?
Sinisisi mo ba ako sa nangyari? Tingin mo kasalanan ko, ha? Pinigilan kitang sumama dito, di ba? Sabi ko ako na lang, pero nagpumilit ka. Isa pa, wala tayong choice, no? Pag hindi natin kinain yung kakanina yon, makakatunog sila. Malalaman nila na may iba tayong pakay. Mapapatay tayo. Dire-diretso akong nagmarcha pabalik sa kubo. Pagkakita sa bag kong may mga pangontra at panlaban sa aswang, nanginginig ang kamay kong dinampot yon. Bago ko yun mabuksan, inagaw na yon ni Rico. Oh, ano ba? Ano bang gagawin mo? Isa lang ang solusyon para makumpirma natin kung aswang na ba tayo o hindi pa. Ano? Sabuhin natin ang pangontrang langis at asin yung isa't isa. Diyos ko naman, Ikang. Nagbibiro lang ako. Yun lang ang paraan para malaman natin. Tsaka, konti lang naman. Konting-konti lang. Wisikan mo ko, Rico. Bilis na. Teka, hindi natin yung kailangan gawin. Yung mga langis na to, binabad to sa mutya ng bawang, di ba? Oo nga. Galing to kina Asvo eh. Ang sabi niya, pag may aswang sa paligid, kukulo ang langis. Pero hindi siya kumukulo. Ibig sabihin ba nun, hindi tayo mga aswang? Oo, hindi pa. Basag trip ka rin no? Napaka-pessimist mo. Hindi pa. Na para bang ang goal natin maging aswang, imbis na maging tao pa rin. Para makumpirma kung tama ba ang hinala namin na hindi pa nga kami aswang, binuksan ko ang botelya ng langis. Nagwisik ako ng konti sa palad ko. Nung wala akong naramdaman maski konting hapdi, tuwang-tuwa akong yumakap kay Rico. Yayakap na rin sana siya sa akin nang biglang tumunog ang phone ko. Si Asvo yon. Tapos na raw yung trabaho nila sa Siargao, kaya pupunta na sila ng San Pablo para ayusin ang problema ng lugar na ito sa aswang. Kahit nakakain kami ng kakaning galing sa aswang, nabuhayan ako't nagkaroon ng pag-asa na magagawa ng paraan ni Asvo na hindi kami magiging aswang ni Rico bago pa tumalab ang pangyayanggaw na nagawa sa amin. Pagkat nabunutan na ako ng tinik sa dibdib, nagawa kong sundin ang plano namin ni Rico kinabukasan. Sumama si Rico kina Caleon na mangaso. Habang inisa-isa ko naman ang mga bahay para paglakuan ng asin ang mga pamilya. Lahat sila nagalit at natakot nang makita ang asing nilalako ko. Rika! Oh, Gemma! Buti na lang nakita na kita. Kanina pa kita hinahanap eh. Aalukin sana kita ng asing paninda ko. Ito. Ba't mo ko sinampal? Nasisiraan ka na ba, ha? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Ginagawa ko? Ano ba ginagawa ko masama? Tinatanong mo pa kung anong ginagawa mo? Rika, nagbebenta ka ng asin sa lugar na pugad ng mga... Malakas akong napasinghap at sa takot ay napaatras ng sunod-sunod na pinagsasampal ni Caleon si Gemma hanggang sa pumutok ang labi niya. Pagtumba ni Gemma, imbis na tulungan ng unika ihay, sinabunutan niya pa ito bago ito galit na iniwan sa gitna ng kalsada. Paglampas sa amin ni Caleon, hinawakan ako ni Rico at iuuwi na sana sa bahay nang bigla akong magpumiglas para tulungan si Gemma. Pumalag siya't pilit na winagwag ang kamay ko sa braso niya, pero dahil nanghihina, kinailangan niya ang tulong ko. Ay, nakalimutan natin magdala ng first aid kit. Yun pala iniiwan natin. Paano kaya to? Kailangan malinis ang sugat ni Gemma. May puno ng bayabas sa bukana. Rico, kumuha ka ron. Pakikuluan. Yun na lang ang gagamitin ko panlinis sa sugat ko. Sige na, kumuha ka na. Ako nang bahala dito. Sigurado ka? Oo nga, sige na. Paglabas ni Rico, muli kong kinalkal ang bag ko para kumuha ng panyo. Paghawak ko ng bag ko na may langis na pangontra, napatingin ako kay Gemma. Aswang siya. Aswang siya kaya dapat kumukulo ang mga langis na yun pero hindi. Hindi yun kumukulo. Wala sa sariling dinampot ko yon, sabay hakbang papalapit kay Gemma. Sa kalagitnaan ng pagtataka ko kung bakit walang nangyayari sa langis, bigla siyang nagsalita. Hindi ako aswang. Ako lang ang nag-iisang tao dito sa San Pablo. Maliban sa akin lahat sila, aswang na. Yun ang dahilan kung bakit hindi yan gumagana. May mga pupunta dito, di ba? Mas malakas kaysa sa'yo. Manunugis. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magkaila. Alam ko, Rika. Narinig ko kayo kagabi.
Pero huwag kang mag-alala, ako lang ang may alam. Hindi alam ni Calion ang plano niyo. Mas lalong hindi niya rin alam na yung kakaning kinain niyo kagabi, pinalitan ko, kaya hindi kayo magiging tulad nila. Ha? Pinalitan mo? Teka, tinutulungan mo kami ni Rico? Bakit? Hindi ba taga rito ka? Kasabwat nila. Tsaka, paano nangyaring hindi ka aswang? Aswang ang papa mo. Hindi aswang ang papa ko. Hindi si Calion ang papa ko. Ha? Hindi siya? Teka, huwag mong sabihin na tulad ka rin ng ibang mga nabibiktima ng mga taga San Pablo. Dayo ka rin? Gaya niyo, napadaan lang din kami sa bayan na to. Ang akala namin tulad lang to ng ibang baryo na nadaanan namin, pero biglang sumabog ang gulong namin kung anong nangyari sa inyo nung unang beses na napunta kayo dito. Ganon din ang nangyari sa amin, ng kapatid ko. Ang pinagkaiba lang, hindi nakaligtas ang kapatid ko. Dito sa kubong to kami pinatuloy. Pagkatapos namin maghapunan, nakatulog agad kami sa pagod. Nagising na lang ako na napatay ang ate ko. Patay na siya. Kinain siya ng mga aswang. Ikaw, paano ka nakaligtas? Paanong hindi ka nila pinatay at kinain? Kamukhang kamukha ko ang anak ni Calion. Sobrang kamukha ko. Naniniwala siya na ako yung anak niya, na binalik ako ng Panginoon niya. Gaya ng sabi ko sa iyo noon, lahat ng gusto ko, ginagawa ni Calion kasi nga... Kamukha mo yung anak niya? Pero kung pinakatatangi ka niya, gawa ng pinapaalala mo sa kanyang anak niya, paano kanya nagawang saktan kanina? Tingin mo ba nagdududa na siya? Hindi dapat. Kung hindi ka nagbahay-bahay para magbenta ng asin sa mga aswang ng San Pablo, hindi niya matutunugan na hindi kayo ordinaryong dayo. Hindi na dapat kayo pagdududahan, lalo na't nabinyagan na kayo at akala niya magiging kauri niya sa susunod na kabilugan ng buwan. Pero dahil sa ginawa mo... Alam niya na naparito kami para lupigin sila. Sunod-sunod na tumango sa akin si Gemma. Kumabog sa takot ang dibdib ko. Pinilit kong ikalma ang sarili ko, pero parati akong napupunot na lulunod sa takot. Nung hindi ko na alam kung anong gagawin, napangunahan na ako ng pagpapadalos-dalos. Muli akong lumapit kay Gemma. Tinanong ko kung may natitira pa bang buhay sa pamilyang may-ari ng SUV na nakita namin. Pero wala na raw. Lahat daw ng taong yon nakain na ng mga aswang. Niyaya ko siyang tumakas, umalis ng San Pablo, pero humindi siya. Gustuhin niya man, alam niyang matutunton at matutunton din siya ni Calion. Bukod sa mahahanap siya ay hindi na rin daw kami makakalagpas sa lupain ng San Pablo dahil malamang sa malamang ay may mga aswang nang naghihintay sa amin sa arko at boundary ng San Pablo at Bagbag. Yung manunugis mong kaibigan. Sino nga yun? Ano ang pangalan nun? Asbo? Kailan sila darating? Mamayang gabi kaya? Tingin mo darating sila mamaya? Maliligtas kaya nila tayo? Rika, buhay pang mga magulang ko. Siguradong hinihintay nila ako makauwi. Siguradong hanggang ngayon, hinahanap pa rin nila ako. Gusto ko nang makauwi sa amin. Gusto ko makabalik sa amin. Pero, pag nalaman ni Calion ang pinagagagawa ko, na pinagtataksilan ko siya, hindi niya ako mapapatawad. Papatayin niya ako. Kahit kumukha akong anak niya, papatayin niya ako. Hindi tayo mamamatay. Lalaban tayo. Oo, mas marami sila, mas malakas. Pero may mga panlaban din naman tayo eh. Yung mga langis, kayang-kaya sila nito't may asin tayo. Ilang oras na lang kakagat na ulit ang dilim. Habang hinihintay namin na makabalik si Rico, hinanda na namin yung kubo. Binuhusan namin ng pangontrang langis ang palibot ng bahay. Sa dami ng langis na kailangan, naubos namin ang lahat ng baon namin at tanging yung sandamakmak na asin na lang ang natirang pwede naming gamitin bilang dagdag na proteksyon. Mahina akong napamura nang matanaw ko si Rico pabalik kasama si Calion. Sa takot na baka maamoy ni Calion ang pangontrang langis bago makapasok si Rico sa bahay, taranta ko siyang pinituhan. Mabuti na lang at alam na alam pa rin ni Rico na SOS ang ibig sabihin ng pagpito ko. Mabilis siyang tumakbo papuntang kubo. Nang mapagtanto ni Calion kung anong nangyayari, na natunugan na namin ang plano niyang dispatsahin kami ngayong gabi,
humabol siya kay Rico. Naabot niya ang paa ni Rico. Habang pilit na nilalabanan ni Rico si Caleon, buong tapang kaming lumabas ni Gemma ng kubo. Hinawakan ko si Rico at buong lakas na hinila papasok sa parte ng bahay na protektado ng langis. Habang si Gemma ay galit at gigil na sinabuyan ng asin si Caleon. Paglapat ng butil nun sa balat ng matanda, napilitan siyang bitiwan si Rico. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Iha? Ha? Napagbuhatan kita ng kamay, pero alam kong alam mo na hindi ko yung sinasadya. Nagulat lang ako, anak. Bumalik ka na sa akin. Bumalik ka na kay Papa. Tayo ang pamilya, hindi ba? At ang pamilya... Hindi mo ako pamilya! Hindi mo ako totoong anak! Nakalimutan mo na ba? Patay na ang anak mo. Ikaw mismong pumatay sa kanya, di ba? Pinatay mo siya kasi aalis siya ng San Pablo kasi tatakas siya at hindi niya tanggap ang pagiging aswang niya. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi yun gagawin ni Ina. Hindi niya ako iiwanan. Hindi ako ang pumatay sa kanya. Hindi ako kundi yung mga manunugis. Kinuha nila siya at pinatay. Leon, alam kong alam mo kung anong totoo. Huwag mo nang bilugin ang sarili mong ulo. Tama ng pagpapaniwala sa sarili mo na ikaw ang biktima. Kasi hindi. Si Ina, hindi siya kinuha ng mga manunugi. Sumama siya kasi ayaw na niya sa'yo. Kasi suklam na siya sa kasamaan at kasakaman mo. Galing sa pagkakayuko habang hawak niyang magkabilang tenga pagkat ayaw niyang pakinggan na ang sinasabi ni Gemma, ay nag-angat siya ng tingin. Suot ang ngisi na mukhang walang ibang dala kundi panganib, malakas at makapanindig balahibong umalulong si Caleon. Paglingon ko kay Gemma, takot na siyang napaatras. Bago ko pa maitanong kung anong nangyayari, hinila na niya kami ni Rico papasok sa loob ng kubo. Bakit? Ano nangyayari? Anong ginagawa niya? Mamamatay na ba tayo? Nagalit ba siya? Mas nagalit kasi pinrovoke mo? Diyos ko naman kasi, Jamie. Ba't mo ba kasi pinaalala sa kanya yung pinagagawa niya sa anak niya? Hindi mas nagalimaw tuloy yung halimaw na yan. Sisitahin ko pa sana si Rico sa paninisi niya kay Gemma, pero hindi ko na yun nagawa nang makita ko ang itim na mga nilalang na may mahahabang dila. Nung una'y 2 lang ang nakita kong dumating. Naging 6, tapos 10, at namalayan ko na lang na lahat ng aswang sa baryo ng San Pablo ay nakapaikot na sa kubong pinagtataguan namin. Ang dami. Napakarami nila. Kaya ba tayong protektahan ng langis na pinaligid niyo sa kubo? Sa dami ng mga aswang na nandito. Ha? Ikang? Hindi ko sigurado. Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng ganito karaming aswang. Sakali hindi tayo makaligtas. Kung ito ang gabi ng huling gabi natin dito. Gusto ko malaman mo na mahal kita, Rika. Matagal na. Elementary tayo nang naging crush kita. Nung high school tayo, doon mas sumeryoso yung nararamdaman ko sa'yo. Nung college naman, ako yung dahilan kung ba't walang nanliligaw sa'yo nun. Tinatakot ko kasi sila eh. Sabi ko, pakukulang ko sila sa probinsya namin sa oras na malaman kong pinopormahan kanila. Ano? Sus Mariosep naman, oo. Kailangan talaga na mag-aminan kayo ng ganyan kung kailan pare-parehas tayo nasa bingit ng kamatayan, ha? Oo, kailangan. Required eh. Kasi nga, nasa bingit na tayo ng kamatayan. Ayoko naman mamatay nang di nakakaamin sa kanya. Kasi pag-akyat namin sa langit, hindi na yun pwede eh. Hindi na pwede. Paano hindi na pwede? Ba't hindi na pwede? Kasi incest na yun. Di ba ang sabi, pag akyat daw natin sa langit, lahat tayo magiging magkakapatid na lang? O ano, ba't ka sumasapaw? Ba't ka sumasali? Nakikinatin at kapatid eh. Di ba medyo kumampi ka nga sa mga aswang na yan? Marami kang kasalanan. May chance na hindi ka mapunta sa langit at... Natameme kaming 3 nang may marinig kaming lagabog sa bubong. Pag-angat ko ng tingin doon, nakita ko ang dahan-dahang pagbaba ng mahabang dila ni Caleon. Paano siya nakapunta dyan? Paano niya nakakit yun? Gemma, nakakatalon siya. Nang mataas? Silang lahat? Oo nga pala. Kaya nilang tumalon. Wala ring silbi yung pagbabarikada natin ng pangontra mong langis kasi... Ba't ngayon mo lang sinabi? Nakalimutan ko eh. Nawala sa isip ko. Sorry na. Habang paulit-ulit na nagsusorry si Gemma, tumakbo ko sa mesa para kunin ang asin.
Bago ko yun maisaboy sa mahabang dila ni Caleon, nahablot na noon si Gemma at mabilis na hinila pati warik. Sa takot at pagkataranta namin ni Rico, basta na lang naming sinaboy sa paligid ang asin. Nakarinig kami ng sunod-sunod na pagsabog ng kung ano galing sa labas. Paglingon ko sa bintana, nakita kong liwanag ng pamilyar na sasakyan at lalaking may hawak na kakaibang latigo. Sina Asvo yun. Nandito na ang grupo nila. Ligtas na kami. Habang abala si Rico sa panonood ng pakikipaglaban ni na Asvo sa parang hindi nauubos na bilang ng mga aswang, nilapitan ko si Gemma na habol hiningang nakahawak sa leeg niya. Yung manunugis na magliligtas sa atin at saka yung grupo niya, nandyan na. Gemma, nandyan na sila. Nilalabanan nila yung kampo ni Leon. Ligtas na tayo. Sigurado ka bang kaya nilang matalo si na Leon? Oo, sigurado ko. Sigurado. Ni minsan hindi pa natalo ang grupo niya. Siya ang pinakasikat na kinatatakutan ng mga aswang na manunugis na kilala ko. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Makakauwi ka na. Makakabalik ka na sa pamilya mo. Hoy, kayo, bilis. Tignan nyo. Ang astig naman ng semikalbo na yun. Lahat ng lumalapit na papatay niya. Liga, tignan nyo. Si Leon yung kaharap niya. At mukhang takot sa kanya si Leon. Dali, bilis! Sikat si Asvo at ang grupo niya, hindi lang sa kapwa nilang manunugis, kundi pati na rin sa tulad naming mga albularya. Madalas na grupo nila ang nilalapitan pag ang pupuksaing mga aswang ay isang angkan o baryo. Ang dami ko nang narinig na magandang kwento tungkol sa kanya at sa kakayahan niya sa pakikipaglaban, pero ngayon ko lang nakita kung paano sila kumilos. Pagsugod ni Caleon kay Asvo, walang kahirap-hirap niya itong sinalubong ng talon sa ere. Winasiwas ni Asvo ang kakaiba niyang gininto ang latigo. Pagpulupot nun sa leeg ni Caleon, buong lakas niya yung hinila. At parang Beyblade na tumalsik ang ulo ng pinunong aswang mula sa katawan niya. Sa pagkamatay ni Caleon, nagsiatrasan na ang kampo niya. Pero malinis magtrabaho ang grupo ni Asvo. Hindi sila tumigil hanggang sa matunton nila ang kahuli-hulihang aswang ng San Pablo. Ito na yun. Ito yung address na binigay mo sa San Pablo. Ito na yung bahay nyo. Ano, Gemma? Tama ba si Rico? Ito na ba yung sa inyo? Oo, ito na nga. Taon na mula nung huli kong nakita ang bahay namin. Pero wala pa rin pinagbago. Parang sinadya ni na mama na huwag baguhin ang kahit na ano sa bahay namin para kung uuwi kami. Ako, madali ko pa rin silang mahahanap. Sige na, umuwi ka na. Siguradong matutuwa sila pag nakita ka nila. Siniguro namin ni Rico na ligtas na makakapasok si Gemma sa bahay nila bago kami nag-drive pa uwi sa bahay namin kung saan kami hinihintay ng mga magulang namin. Habang binabaybay ang kalsada pa uwi, hinawakan ni Rico ang kamay ko't ilang saglit pa, hinalikan niya yon. Pagdating sa bahay, wala na siyang sinayang na oras. Agad niya nang hiningi ang kamay ko kina mama. Miss Ann, kinasal kami ni Rico nung sumunod na taon at nagkaanak pagkalipas ng panibagong taon. Isa lang po ang anak namin. Bukod sa parehas kasi kaming busy sa kanya-kanya naming trabaho, nahirapan din ako sa panganganak. Kaya hindi niya na pinasundan kahit na gusto ko sanang may kapatid ang unika iha namin. Hanggang ngayon po, kaibigan pa rin namin si Gemma at Asvo. Parehas na silang pamilyado. Si Gemma nakapag-asawa ng foreigner at nasa ibang bansa na, habang si Asvo ay ganun pa rin. Tumutugis pa rin siya ng aswang na nagtatago sa iba't ibang parte ng mga liblib na probinsya. Ang huli po naming balita, pinalitan na daw ang pangalan ng baryo ng San Pablo. Hindi ko alam kung ano na ang bagong tawag sa lugar na yon. Ang sigurado ko lang, wala nang dayong mapapahamak sakaling maligaw sila sa lugar na yon. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com.
dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.